O ano ng mga anti-Duterte, bakit tahimik kayo ngayon? Bakit parang pinagsakluban kayo ng mundo ngayon? May problema ba sa mga nangyayari? Ang hirap bang depensahan ng mga nangyayari? Yung nag-viral ngayon na video about dyan sa PhilHealth, ano ang masasabi niyo dun? Pro-China mga justices. Umutang naman pala tayo ng malaking pondo from Korea. Eh bakit yung PhilHealth i-transfer pa? Tutol ba kayo sa mga sinasabi at tinatanong ni Justice Amy Lazaro Javier? O sige, i-fake news nyo si Justice Javier. O yung mga pambaton yung mga vloggers nasaan na? I-debunk nyo at kontrahin nyo ngayon yung mga nangyayari dyan sa Korte Suprema. Bakit tahimik kayong lahat? Wala pang binababang script? Wala pang information sa GC? Kasi parang pumapabor sa aming mga DDS sa mga nangyayari. Paano na yan mga pare at mare? Back to the old narrative, West Philippine Sea. Confidential funds ni VP. Issue balik kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Huwag kayong tumakbo dun. Pabalik-balik na lang kayo eh. Ang hirap bang ipagtanggol ng administrasyon at presidente? O, kumusta mga anti-Duterte? Lalong-lalo na sa mga BBM supporters and loyalists dyan. Kaya pa ba? Kaya pa bang ipagtanggol ang leader nyo? Super advance si BBM ha. Kakatanim lang, harvest agad. Mga kababayan, san kayo nun? Kakatanim lang, harvest agad. Hahay, Mr. President, lahat ng mga sinasabi mo, nagiging joke na lang sa madla. Isipin mo, marami sa aming mamamayang Pilipino ay hindi na talaga bilib sa lahat ng sinasabi mo. At saka eto lang, Mr. President ha, I highly suggest magkaroon ka ng kasama mong spokesperson. Huwag ka na lang humarap sa camera kasi nagkakamali ka pa. Humanap ka ng matinong spokesperson. Yung kayang lusutan yung lahat ng mga bali-balikumong mga rason. Totoo lang, ang dami-dami mong dapat i-explain sa mga Pilipino. Isa na dyan ang klase ng iyong pamamahala na para sa mga tao. Matatalino na mga tao, Mr. Pangulo. Huwag mo silang masyadong binubobo. Oy, Boljak, pakiulit kayong bandang una. Kasi parang may narinig ako, kongreso na naman, walang ya. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso. Walang ya, kongreso na naman, si speaker na naman. Lalo pang pinataas yung budget ngayong 2024 na wala ka namang maramdaman. Yung budget ng Pilipinas, siyang pinagmumulan. Totoo nga ang sinabi ni VP Sara na ang budget ng Pilipinas ay hawak ng 2 buhaya lang. Ben, 2 tao lang. Eh, buhaya gusto ko eh. Biruin mo, 1.44 billion per day. Hindi mo na matatanggihan, speaker, kinantahan ka na ni Villanueva ng My Way. Tiba-tiba yung buhayang araw-araw birthday. Gusto kasi ng kupal na to, Band-Aid solution. Ayuda dito, ayuda dun. Eh saan na napunta yung 1.44 billion? Araw-araw pala yun? Hindi man lang namin naramdaman yun. Tingnan mo yung extra pondo na 90 billion sa PhilHealth kinuha. Tapos sa flood control may 1.44 billion kada araw, kinanta ni Villanueva. Tapos may 500 billion na nilaan para sa mahihirap na pamilya. Wala man lang kaming naramdaman, miski isa. Lahat ng pera na yan sa napunta, pastilan ka. Tapos yung kababayan natin na OFW sa Saudi Arabia, binitay, hindi man lang pinagtanggol neto. Kaya mga OFW, mag-ingat kayo kasi wala kayong maaasahan dito. Tinapik na to ni Super DM pero itatapik ko rin dito. Ipagkumpara nyo kung paano tinulungan ni Pangulong Duterte yung mga OFW kesa sa bobong na to.